Chapter 13. Yamakap siya sa akin. Niyakap ko din siya at ngumisi. Madali lang talaga makuha ang loob ng batang ito. Walang kahirap-hirap. Para makabawi si Mommy, panunuurin natin yung cartoon movie na gusto mo. How about that? Lalong lumapad ang ngiti niya. Bakas na ang saya sa mukha. Sige po, Mommy, then let's go to your room. Niyaya ko na siya sa kwarto. Agad naman siyang bumaba sa couch at humawak sa kamay ko. Belen, pakisunod ang mga paper bag na yan sa kwarto ni Daisy. Utos ko sa yaya. Opo ma'am. Umakyat na kami ni Daisy sa kwarto niya. Excited na siyang manood kami ng movie. Mukhang nawala na ang tampo niya sa akin. Mabuti naman at hindi na niya ako pinahirapan. Sweetie, pauwi na ako. Malapit na ako sa bahay, sambit ko kay Niva na kausap ko sa phone. Hindi na ako bumalik sa opisina dahil mag-alas 6 na ng gabi. Nakauwi na rin siya sa bahay niya. Gusto ko siyang puntahan sa bahay niya pero hindi pa ito ang tamang panahon. Galing ako sa police station para manghingi ng update tungkol sa investigasyon kay Arman. Wala pa rin silang lead at patuloy pa rin ang masusing investigasyon. Ngumiti ako sa sinabi ni Niva at napatingin sa unahan ng sasakyan. Naririnig ng driver kong sinarsing ang pakikipag-usap ko sa nobya at malamang ay may hinala na siya sa isip. Wala naman akong pakialam kung ano pa ang isipin niya. Malalaman at malalaman din nila ang tungkol sa relasyon namin ni Niva. Don't worry about me, sweetie. Magkita na lang tayo bukas. Okay, I love you. Binaba ko na ang phone matapos makipag-usap kay Niva. Eksakto namang nasa harapan na kami ng gate ng bahay. Agad yung binuksan ng mga security na naroon at sumaludo pa sila sa akin. Pagbaba ko ng sasakyan ay natigilan ako nang makita ang kotse ni Claudia. Mariing naglapat ang labi ko. Mabuti naman at umuwi na siya. Malalaki ang hakbang na pumasok na ako sa bahay. Sinalubong ako ng isang kasambahay na binati ako. Kinuha niya ang briefcase at coat ko. Nasaan ang Ma'am Claudia mo? Nasa kwarto po, Daisy, sir. Nagpakawala ako ng malalim na hininga at umakyat sa hagdan. Diretso ako sa kwarto ni Daisy. Pagbukas ko ng pinto ay naabutan ko ang mag-ina na nasa ibabaw ng kama at nanunood ng cartoon movie. Daddy, tuwang sambit ni Daisy nang makita ako. Agad siyang bumangon at patakbong lumapit sa akin sabay yakap. Binuhat ko naman siya at hinalikan sa pisngi. Welcome home, Daddy. Thank you, Princess. Sambit ko at tumingin kay Claudia na nakangiti naman sa akin. Welcome home, Han. Bati pa niya sa akin at lumapit sabay halik sa pisngi. Kabanaba ko naman si Daisy. Daddy, binili po ako ni Mommy ng dolls, new clothes at favorite chocolates ko po. Ani Daisy ay tinuro ang mga dolls niya na bago na nasa kama. Kasama din ang mga chocolates. Malamig na tumingin ako kay Claudia. 2 days kasi akong hindi umuwi kaya naisipan kong bilhan siya ng mga gusto niya para hindi siya malungkot. Saad ni Claudia na parang proud pa. Ang sabihin mo suhol mukha mo. At mabuti naman naisipan mo pang umuwi. Antong hininga siya. Han, I'm sorry. Sinadya ko talagang hindi umuwi ng 2 days dahil siguradong mag-aaway lang tayo. Pagak akong tumawa. At sa tingin mo ngayon hindi tayo mag-aaway. Hindi siya nakaimik. Binalingan ko si Daisy na nakatingin sa amin ni Claudia. Go back to your bed, princess. Tapusin mo ang pinanonood mo. Mag-uusap lang kami ng mommy mo. Okay po, Daddy. Bumalik si Daisy sa kama niya at tinutok na ang mga mata sa screen ng malaking flat screen TV. Belen, samahan mo muna dito si Daisy at huwag mong iwan. Bilin ko sa yaya. Opo sir. Matiim akong tumingin kay Claudia. Sa kwarto tayo mag-usap. But Han, pwedeng later na lang. Sasamahan ko pang manood si Daisy. At kailan ka pa nagtiyagang samahan sa panunood ng movie si Daisy? Sumunod ka sa kwarto kung ayaw mong kaladkarin pakita. Banta ko at lumabas na ng kwarto ng anak. Tinanggal ko ang necktie at hinagis sa kama. Tinanggal ko rin ang ilang butones ng long sleeve polo sa dibdib. Narinig kong bumukas ang pinto. Han! Tumiimbagang ako at pumihit paarap sabay pisil ng mariin sa pisngi ni Claudia. Marcus na uutol na sambit niya at gumuhit ang takot sa kanyang mukha. Napakawalang hiya mo Claudia. Sarili mong anak na gagawa mong saktan. Ha? Anong klase kang ina?
Gigil at mariing saad ko at diniinan pa ang pisil sa kanyang pisil na kanyang ikinaigik. Gumuhit na ang sakit sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang kamay ko at pilit inaalis. Padaskol ko naman siyang binitawan at tumimbuwang siya sa carpeted na sahig. Hawak ang pisnging tumingin siya sa akin. Hindi ko sinasadyang saktan si Daisy, Marcus. Hindi sinasadya. Huwag mo nga akong gawing tanga. Sa tuwing mainit ang ulo mo at nagkukulit si Daisy ay sinasaktan mo siya. How dare you? Anong klase kang ina? Asak ko sa kanya. Tumayo siya at mangiyak-ngiyak na tumingin sa akin na parang nagpapaawa. Pero hindi ako naaawa sa kanya. Marcus, I'm so sorry. Nagkukulang ka na nga ng oras sa kanya, nagagawa mo pa siyang saktan. Sa ginagawa mo trauma si Daisy. Putol ko sa sasabihin niya. Nagsorry naman ako sa kanya Nakita mo naman diba? Okay na kami. Nagbo-bonding na kami. Anong gusto mo? Matuwa ako at maging proud pa sa'yo. Akala mo hindi ko malalaman na hindi lang isang beses mo sinaktan si Daisy kundi maraming beses na. Hindi siya nagkaimik at tuluyan nang tumulo ang luha niya. Dinidisiplina ko lang naman si Daisy dahil nagiging sobrang makulit na siya. Ganon naman ang isang magulang diba? Disiplina. Ako ba? Nakita mo bang sinaktan siya o sinigawan? Kung meron mang dapat disiplinahin dito, ikaw yun. Dahil wala kang kwentang ina. Marcus lumunok siya at tumingin sa akin ang nanunubag na mga mata. Tatanggapin ko ang mali ko. I'm sorry. I'm really sorry. Hindi ko na uulitin. I promise, hindi ko nasasaktan si Daisy. Ngumisi ako at umiling-iling. Kinumpas ko ang kamay na nangangating sa kalinsya. Wala na akong tiwala sa mga salita mo, Claudia. Wala kang isang salita at hindi marunong tumupad sa sariling pangako. Marcus Han. Piniksi ko ang braso ko na akmang hahawakan niya. Alam mo, sa 5 taon nating pagsasaman sa ang bubong, ngayon ko lang napagtanto na hindi pa kita lubos na kilala. At nagsisisi ako na pinakasalan kita. Napatda siya at umawang ang labi. Don't say that, Marcus. Pero may oras pa para itama ko ang lahat. What do you mean? I will file an annulment. Maghiwalay na tayo. What? Makikipaghiwalay ka na sa akin? Namimalag ang matang tanong niya. Yes. Wala nang patutunguhan ang relasyon natin kaya maghiwalay na tayo. Malamig na tugon ko. Umiling-iling siya. No. Tuldok. Hindi ako papayag. Hindi tayo maghihiwalay, Marcus. Bamantong hininga ako. Inaasahan ko naman na hindi siya papayag. I'm sorry, Claudia, pero hindi ko na kayang makisama sa'yo. No, huwag mong sabihin yan, Marcus. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang mukha ko. Sari-sari ng emosyon ang nakaguhit sa kanyang mata. Inalis ko naman ang kamay niya. Pagod na ako, Claudia. Hindi, Marcus. Hindi ka pwedeng makipaghiwalay sa akin dahil lang pagod ka. Magbabago na ako, pangako yan. Susundin ko na ang lahat ng sasabihin mo. Just please, huwag kang makipaghiwalay sa akin, Marcus. Hindi ko kakayanin. Nauutol pang sabi niya. Ilang beses na kitang pinagbigyan, Claudia, inintindi at inunawa ang mga pagkakamali mo. Pero paulit-ulit na lang. Sawa na ako at pagod na ako. Nasasakal na rin akong makasama ka. Tumiim na ang anyo niya. No, Marcus, hindi ako papayag. Baka nakakalimutan mo. May anak tayo, kaya hindi mo ko basta-basta pwedeng hiwalayan na lang. I'm sorry, Claudia, pero buo na ang desisyon ko. Dapat nga ay noon pa ako nakipaghiwalay sa'yo. Iniisip ko lang si Daisy. Pero ngayon ay buo na ang desisyon ko. And about Daisy, don't worry, ako ang mag-aalaga sa kanya para hindi ka mahirapan. Lalo pang tumigas ang bukas ng mukha ni Claudia at nangangalit na ang kislap ng mga mata. Ganon. Makikipaghiwalay ka at kukunin mo si Daisy. At sa tingin mo papayag ako? Hindi, Marcus. Akin ang anak natin pati ikaw na rin. Pagmamatigas niya, napatiimbagang na rin ako. Alam kong hindi madali ang kausapin siya tungkol sa bagay na ito. Pero desidido na ako. Hindi mo ko pag-aari, Claudia, kaya wala kang karapatan na angkinin ako. May karapatan ako dahil asawa kita. Kasal tayo, baka nakakalimutan mo, Marcus. Giit pa niya. Malalim akong humugot ng hininga. It would be better for both of us to cut the ties that bind us, Claudia.
Magkaroon na lang tayo ng sarili nating buhay kung saan tayo masaya. Don't worry, dadaanin natin ito sa legal na paraan at magiging patas ako. Umiling-iling siya kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. And Nohan, huwag mong gawin sa akin to please. Hindi ko kaya na mawala ka Marcus. Tuldok panipik. Humawak siyang muli sa mukha ko at tumitig sa akin. Hinayaan ko na lang siya. Gusto kong maawa sa kanya pero buo na ang desisyon ko. Kung ipagpapatuloy ko pa ang relasyon naming dalawa ay parehas lang kaming mahihirapan, lalo na ako. Gusto ko namang sumaya, gusto kong makasama ang babaeng siyang pangarap kong makasama habang buhay. Ang babaeng naghihintay na makalaya ako. Si Neva. Marcus please huwag mong sirain ang pamilya natin. Paano si Daisy? Siguradong malulungkot siya kapag naghiwalay tayong dalawa. Matalino si Daisy. Maiintindihan siya ang sitwasyon nating dalawa. Mahihirapan siya sa una pero makakapag-adjust din siya. Gagawin ko naman ang lahat para hindi siya malungkot at makaramdam ng paglisa. And how about me, Marcus? Paano na ako? Naiiyak na tanong pa niya. Magiging malaya ka na Claudia. Malaya mo nang gawin ang lahat ng gusto mo na wala nang maninita sa'yo. Umiling-iling siya at muling tumigas ang bukas ng mukha. Hindi pa rin ako papayag na maghiwalay tayo. Ikaw lang at ako hanggang huli Marcus. Mariing hayag niya sabay kabig sa batok ko at sibasib ng halik sa aking labi. Iniwas ko ang mukha at tinanggal ang kamay niya sabay tulak sa kanya ng bahagya. Enough, Claudia, mariinding sambit ko sa matigas na boses. Umawang naman ang labi niya habang nakatingin sa akin ang namumula ng mga mata. Binitawan ko ang kamay niya. Doon na kami ni Daisy sa mansion ni Papa. Liwan ko na sayo ang bahay na ito. Malamig na wika ko at tumalikod pa. Ngunit natigilan ako ng yamakap ng mahigpit sa likuran ko si Claudia, and no Marcus. Huwag mo kong iwan please. Huwag. I promise magbabago na ako. Magiging responsableng asawa at ina na ako. Please. Parang awa mo na Marcus. Umiiyak na yuzel niya. Pilit kong tinanggal ang mga braso niya at malalaki ang hakbang na lumabas ng kwarto. Marcus. Hindi ko na pinansin ang sigaw ni Claudia at bumalik ako sa kwarto ni Daisy. Maayos na ba ang mga gamit ni Daisy, Belen? Tanong ko sa yaya ng anak. Opo sir, good. Dalhin mo na ang mga yan sa sasakyan. Nilapitan ko si Daisy at umupo sa dulo ng kama niya. Hindi pa tapos ang pinapanood niya. Daddy, saan po tayo pupunta? Inusenteng tanong ng anak ko. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Sa mansion ni Lolo. Doon muna tayo titira, princess. Namilog ang mga mata niya. Talaga po, Daddy. Yes, princess. At hinihintay na tayo ng lolo mo. Yehey. Tuwang sambit niya. Napangiti naman ako. Unti-unti kong paliliwanagan ang anak tungkol sa amin ng mommy niya. Alam kong maiintindihan niya ako. Daisy anak, tayong dalawa lang ang titira sa bahay ni Lolo. Kumunot ang noo niya. Hindi po kasama si mommy. No. Bakit po? Bamantong hininga ako. Dahil dito lang si mommy. Hindi na kami pwedeng magsama ng mommy mo. Inusente lang siyang nakatingin sa akin na parang naguguluhan. Niyakap ko na lang siya at hinalikan sa buhok. Mabuti naman at hiniwalayan mo na yung asawa mo. Kapag nagtagal pa ang relasyon nyo ay nakikinita kung magdudulot siya sa iyo ng malaking problema. Wala siyang may dudulot na maganda sa inyong mag-ama. Saad ni Papa naging mabuting ring asawa at ina si Claudia, Papa. Hindi ko naman yun itatanggi. Oo nga, pero mas lamang ang pagiging irresponsible niya. Akala mo ba hindi ko alam ang mga pinaggagawa niya? Abali tambay siya ng club hanggang madaling araw na akala mo ay walang asawa at anak na naghihintay sa kanya. Napatda ako sa sinabi ni Papa. Nagtaka kung paano niya nalaman. Paano niyo ho nalaman, Papa? Kinumpas niya ang kamay. Isang buwan ko ring pinasundan sa tauhan ng asawa mo mula nang makita namin siya ni Bising na may ibang lalaking kasama sa loob ng kotse. Gusto kong malaman ang mga pinaggagawa ng asawa mo. Hindi nga ako nagkamali. Party addict ang asawa mo at alcoholic. Malakas pang manigarilyo. At kung sino-sino lang lalaki ang kasayaw sa club. At malakas ang kutob ko. May ibang lalaki ang asawa mo. Bamantong hininga ako. Wala na ho akong pakialam kung may ibang lalaki siya. Patas na ho kami. Kung totoo nga na may ibang lalaki siya ay mapapadali ang pag-approve sa annulment nyo.
I suggest na pasundan mo ang asawa mo at alamin mo kung talagang may ibang lalaki siya. Kailangan mong maghanda sa paghaharap niyo sa korte. Yes Papa, I know what to do. May nakausap na ho akong tao para pasundan siya ng sekreto. Bukas na bukas ay makikipag-ugnayan na ako sa attorney ko at formal nang mag-file ng annulment. Alam kong hindi ito magiging madali dahil siguradong hindi makikipag-cooperate si Claudia. Kaya naman paghahandaan ko siya kung sakaling umabot pa kami sa demandahan. Ano ba kasing lugar ito, Marcus? Baka kung anong lugar na ta, ha? Nakangusong tanong ko habang mahigpit akong nakahawak sa kamay niya at alalay niya sa laglakad palabas ng elevator. Tumawa naman siya at kinabig ako sabay halik sa buhok ko. Pagkatapos ng office hour ay niyaya niya ako. May surprise daw siya sa akin. At sa sasakyan pa lang ay piniringan na niya. Ano sa tingin mo ang lugar na ito? Ham Hotel. Hula ko dahil sumakay kami sa elevator kanina. At saang lugar na may elevator niya ako dadalhin bukod sa opisina niya. Muli siyang tumawa. Muntik ka nang tumama, sweetie. Ngumuso ako. Ano ba kasing lugar ito? You will know later. Aniya sabay halik pa sa pisngi ko. Maya-maya ay nakarinig ako ng mahinang tunog at electronic voice. Giniya akong muli ni Marcus na maglakad hanggang sa naramdaman kong malambot na ang nilalakaran ko. Are you ready? Tanong pa niya. Tumawa ako, oo, kanina pa. Panipi tuldok. Natawa rin siya at tinanggal na ang blindfold ko. Umawang ang labi ko habang nililibot ko ang mata sa paligid. Nasaan tayo Marcus? Kaninong bahay ito? I mean, bahay ba ito? Condo unit o hotel? Magkasunod na tanong ko habang nililibot pa rin ang tingin sa paligid. Nagsusumigaw sa karangyaan ang mga gamit sa paligid lalo na ang modern chandelier na nakasabit sa kisame. Condo unit, sweetie. Your condo unit. Namilog ang mata ko at lalong napaawang ang labi ko sa sinabi ni Marcus. Nilingan ko siya. My condo unit. Ngumiti siya at namungay ang mga mata. Yes, sweetie. This is my surprise for you. A condo unit. This is yours. Don't tell me, binili mo to para sa akin. Manghang tanong ko ulit. Exactly sweetie. Come, I'll give you a tour. Hinawakan niya ang kamay ko at nilibot na nga ako sa buong unit na may kalakihan at dalawang palapag pa. White and mocha ang kulay ng buong unit. Malaki ang kwarto sa itaas na may sariling banyo na may bathtub pa. May sarili ding walk-in closet at may balcony pa na halos kita ang buong kamay nilaan. Siguradong mas masarap tumambay doon sa gabi. Sa ibaba naman ay malawak ang living area at kusina. May banyo din, minibar at mini-gym. Para na talaga siyang isang bahay na kasya ang isang pamilya. Wala pang masyadong gamit sa loob ng unit. Ang sabi ni Marcus ay ako na daw ang bahala sa mga gamit na ilalagay ko dito sa unit pero sagot daw niya ang gastos. Hindi ko inaasahan na ibibili ako ni Marcus ng unit o kahit bahay pa. Patunay lang na talagang seryoso na siya sa akin. May pag-aalinlangan akong tanggapin. Ngunit naisip kong parte na rin ito ng plano ko. Nagustuhan mo ba ang buong unit? Tanong ni Marcus matapos niya akong ilibot. Kimi akong ngumiti at tumanggo sa kanya. Oo, maganda siya at nagustuhan ko talaga. Lalo na ang balcony. Siguradong masarap tumambay doon sa gabi dahil maganda ang view. I'm glad na nagustuhan mo ang unit. Hinawakan niya ako sa bewang. But Marcus, parang sobra naman yata na binilhan mo pa ako ng unit. Huwag mong isipin yan, Niva. Ang isipin mo regalo ko ito sa'yo. Isa pa, ito na rin ang magsisilbing sanctuary natin. Anytime, pwede kitang puntahan dito. Kahit 10 oras pa ng gabi. Pilyang ngumiti ako at yamakap sa batok niya. Sabi na tuldok. May iba kang plano kaya binilhan mo ko ng unit. Ngumisi siya at kinabig niya ako sa bewang. Well, hindi ko na itatanggi yan. Ngumisi din ako. Ang labas niyan parang binabahay mo na ako. Mistress na talaga ang role ko sa buhay mo. Pabirong wika ko. Bamantong hininga siya at namungay ang mga mata. Hinawakan niya ang pisngi ko at hinaplos. Niva, pansamantala lang ito. Hindi ka magiging mistress ng matagal, pinapangako ko yan sa sayo. Inaayos ko na ang lahat. Nakapag-file na ako ng annulment. Himi akong ngumiti sa kanya at yamakap sabay ngisi. Umaayon na sa akin ang mga plano ko. Siguradong nagwawala na ngayon sa sama ng loob ang bruha kong tiyahin.
Naghiwalay kami ng yakap ni Marcus at nagsanib ang aming labi sa isang mainit at mapusok na halik. Nagangat ako ng tingin mula sa monitor nang bumukas ang elevator. Umawang ang labi ko kasabay ng pagkabog ng dibdib ko nang makita si Tita Claudia. Ngayon ko na lang ulit siya nakita makalipas ang ilang buwan. Sa maglis ang taon ko nang nagtatrabaho dito sa kumpanya ni Marcus ay 3 o 4 na beses ko pa lang siyang nakikita. At sa tuwing nakikita ko siya ay kumakabog ang dibdib ko sa galit at kumukulo ang dugo ko. Nakasuot siya ng body-hugging jumpsuit na kulay brown. Sa sobrang hapit nito sa kanyang katawan ay para na niya yung pangalawang balat. Hakab na hakab ang hubog ng kanyang katawan na halatang may dagdag lalo na sa bandang dibdib, balakang at puwitan. Naka-ponytail ang kanyang mahabang kulay brown na buhok at may suot siyang dark sunglasses. Pulang-pula ang kanyang makapal na labi na halata ring gawa. Taas noo at parang modelo siyang lumapit sa table ko nang walang kenjiti ngiti. Tumayo naman ako at pilit na binanat ang labi sa isang ngiti. "Good morning po, Ma'am Claudia." Bati ko sa masiglang boses. Pero hindi niya ako tinugon at nakatingin lang sa akin. Kahit hindi ko nakikita ang mata niya ay ramdam ko naman ang paghagod ng kanyang tingin sa akin. Ano kaya ang ginagawa niya dito? Malamang ay magmamakaawa siya kay Marcus na bawiin ang annulment. Hindi mo naman siguro hinaharot ang boss mo, no? Nang akusang tanong niya. Tumaas ang kilay ko. Malakas pala ang pakiramdam ni Titang Bruja. Mahinhin akong tumawa. Nako, hindi po, ma'am. Bakit ko naman po gagawin yun? Tumaas din ang isa niyang kilay at gumuhit ang ngisi sa kanyang labi. Gagawin mo yun kung malandi ka. Hindi ka naman siguro malandi. Ma'am, parang wala naman po yata ngayon na taong hindi malandi. Depende na lang kung gaano sila kalandi at kung sino ang lalandiin nila. Nako, hindi po ako pumapatol sa may asawa lalo pa at boss ko po. Mapagkunwaring sabi ko at plastic na ngumiti. Umismid naman siya habang nakatingin sa akin. Siguraduhin mo lang na hindi mo nilalandi ang asawa ko, Miss Rosal. Iba akong kaaway. Kayang-kaya kitang burahin. Banta niya at tumalikod. Tumiimbagang ako at kinuyam ang kamao. Matalim ang matang sinundan ko siya ng tingin patungo sa opisina ni Marcus. Kailangan ko talagang paghandaan si Tita Claudia. Ayokong maulit ang ginawa niya sa akin noon. Kumunat ang noo ko nang biglang pumasok sa opisina ko si Claudia. May matamis siyang ngiti sa labi habang umiimbay ang balakang na lumapit sa akin. Tinanggal niya ang itim na salamin at akmang hahalikan ako sa labi ngunit mabilis kong iniwas ang mukha at inatras ang swivel chair. Tumayo ako at umikot sa table ko. "What are you doing here, Claudia?" Malamig kong tanong. Bumantong hininga siya at lumapit muli sa akin. "Dinadalaw ka? Masama ba yun? I miss you, hon." Malambing na saad niya sa namumungay na mata at nang hihibong hinaplos ang dibdib ko. Tinanggal ko naman ang kamay niya. "What do you want?" Lamabi siya na parang nagpapakyut pa. "Tinatanong pa ba yan?" "Syempre, ikaw hon." Humawak siya sa bewang ko ngunit tinanggal ko lang ulit ang kamay niya. "Don't touch me." Malamig na sambit ko. Gumuhit saglit ang lungkot sa kanyang mukha ngunit agad din yung napalitan ng inis. "May karapatan akong hawakan ka dahil asawa pa rin kita, Marcus." Mariing yuzel niya. "At may karapatan din akong palabasin ka dito sa opisina ko." Mariing ding saad ko. Hindi naman siya nagkaimik agad. Bumalik na ako sa likod ng table ko at umupo sa swivel chair ko. "Now tell me, kung ano ang kailangan mo." Humarap siya sa akin at maamo na ang bukas ng mukha. Lumapit siya sa harap ng table ko. "Marcus, I'm begging you. Ayusin natin ito. Buuin ulit natin ang pamilya natin. Give me another chance please. Nangangako ako sa'yo." Pangakong tutuperin ko, tinaas ko ang isang kamay para putulin ang anumang sasabihin niya. "Tama na, Claudia. Buo na ang desisyon ko. Mas mabuting makipag-cooperate ka na lang para mabilis maaprubahan ang annulment." Tumigas ang anyo ng mukha niya. "No way. Hindi ako makikipag-cooperate, Marcus." Bumantong hininga ako. "Claudia, bakit ba atat na atat ka nang makipaghiwalay sa akin, ha? Siguro ay tama ang hinala ko na may ibang babae ka." Matiim ko siyang tiningnan. "Bahala ka sa gusto mong iisipin, Claudia." Ngumisi siya at may gumuhit na galit sa kanyang mga mata. "Ha? Kapag nalaman kong may ibang babae ka,
Pwedeng-pwede kitang kasuhan ng adultery. Do it. I don't care. Importante ay makalaya ako sa'yo. Namula ang mukha niya at nanlilisik na ang mata sa galit. Damn you, Marcus. Ganyan mo na ba ako hindi ka gusto sa buhay mo? 5 taon ang pinagsamahan natin pero binaliwala mo lang. Sambat niya. Matalim ko siyang tiningnan. Correction Claudia, hindi ako ang nambalewo kundi ikaw. Sa umpisa pa lang ay alam na alam mong napilitan lang akong pakasalan ka dahil buntis ka at sa pananakot mo. Binigyan ko ng chance ang sarili ko na mahalin ka at tanggapin na ikaw na ang babaeng makakasama ko sa habang buhay. Pero anong ginawa mo? Imbes na bigyan mo ko ng mga dahilan para mahalin ka pero ang binigay mo ay mga dahilan na pinagsisisihan ko. Ilang beses kitang binigyan ng pagkakataon pero sinayang mo hanggang sa mapuno na ako, nagsawa at napagod. Binigyan kita ng tsansa at ginawa ko ang parte ko bilang asawa mo at hindi ako nagkulang. Ngayon ay ang sarili ko naman ang bibigyan ko ng tsansa. Muling lamambat ang mukha niya. Marcus, I understand na napagod ka na. But I'm begging you, give me another chance please. Please, no more chance, Claudia. Tapusin na natin ito. Palayain mo na ako. Pinal na sabi ko. Hindi siya agad nakatugon at nakatingin lang sa akin. Umiling-iling siya. I'm sorry Marcus. Pero hindi ko ibibigay ang gusto mong kalayaan. Mamatay tayong dalawa na kasal pa rin. Mariing sambit niya sabay talikod at malalaki ang hakbang na lumabas ng opisina ko. Bamantong hininga ko pumikit sabay hilot ng noo. Parang biglang sumakit ang ulo ko sa biglaang pagdating ni Claudia. Alam ko namang hindi basta-basta makikipag-cooperate si Claudia at siguradong mauuwi kaming dalawa sa demandahan. Kaya kailangan ay makahanap ako ng butas niya. Sumagi sa isip ko ang private investigator na inupahan para pasundan si Claudia. Gusto kong alamin kung tama ang hinala ni Papa na baka may iba siyang lalaki. Kapag napatunayang meron ay magagamit ko yun laban sa kanya. Marcus, are you okay? Damilat ako at nakita ko si Neva na may nakaguhit na pag-aalala sa kanyang mukha. Ngumiti ako sa kanya at sinenyasan siyang lumapit. Lumapit naman siya sa akin at sinukli ng mga daliri ang aking buhok. Gustong-gusto ko kapag sinusuklay ng daliri niya ang aking buhok dahil nare-relax ako. Kumakalma ang isip ko. Yamakap ako sa maliit na bewang niya at sumandig sa kanyang malambot na dibdib. Ayos ka lang ba? Malambing na tanong niya. Yeah, I'm okay sweetie. Hindi ka ba inaway ng asawa mo? Tanong niyang muli. No, nagtalo lang kami ng kaunti. Tungkol sa annulment. Pongol na tugon ko. Hindi na siya nagsalita at bamantong hininga lang habang sinusuklay ng mga daliri ang buhok ko. Nagangat ako ng mukha at tumingin sa kanya. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mukha nang tumingin siya sa akin. Why you look sad, sweetie? Tanong ko. Muli siyang bamantong hininga at malungkot na ngumiti. Nalulungkot lang ako. Dahil, baka bawiin mo ang annulment. Tuldok. Baka maisipan mong bigyan ulit ng chance na buuin ang pamilya niyo ni Ma'am Claudia. Ngayon pa lang nasasaktan na ako, Marcus. Hindi mangyayari yan, Neva. Buo na ang desisyon kong pakikipaghiwalay sa kanya kahit umabot pa kami sa demandahan. Hindi ko na siya kayang pakisamahan. Hinawakan niya ang mukha ko sabay dampi ng halik sa noo ko, ilong at labi. Napangiti naman ako sa kalamangan niya. Ganitong klaseng lamang ang gustong-gusto ko sa kanya. Lamang na nagpapakalma sa napapagal kong isip. I love you, Marcus. I love you more, sweetie. Tugon ko sabay kabig sa batok niya at seal ng mariing halik. Wala na akong ibang nais ngayon sa buhay kundi bumuo ng bagong pamilya kasama si Neva at si Daisy. Masayang pamilya kasama ang babaeng mahal ko. Patanjin tingin ako kay Daisy na nasa receiving area habang abala sa pagko-color sa kanyang coloring book. Hinatid siya dito kanina ng driver. Dito muna siya tatambaying ilang oras. Kanina ay nasa loob siya ng opisina ni Marcus. Siguro ay naboard sa loob dahil may kausap ang ama niya sa phone kaya lumabas. Ang yaya niya naman na kasama niya ay lumabas saglit para magmeryenda. Napapansin kong mahilig mag-drawing at mag-coloring si Daisy bukod sa mahilig siyang manood ng cartoon movie sa tablet niya. Mabait na bata si Daisy na medyo may kakulaitan na normal lang naman sa mga batang nasa edad niya. Parang ako, nukulat din naman ako noong bata ako. Naalala ko pa nga noon lagi kaming naghahabulan ng yaya ko dahil ayokong maligo.
Natatawa na lang ako kapag naalala ko yun. Pinatay ko ang monitor nang matapos ako sa ginagawa ko. Hinubad ko ang salamin at nilapag sa table. Tumayo ako at lumapit kay Daisy. Hindi niya ako napapansin na lumapit sa kanya dahil focus siya sa ginagawa. Tiningnan ko ang pagkukulay niya. Marunong siyang magkulay kaya lang ay lampas-lampas at masyadong madiin ang kuskus niya sa Crayola. Walang direksyon ang pagkuskus niya. Ang galing mo na palang mag-color. Sambit ko. Nagangat siya ng tingin sa akin at ngumiti. Talaga po, ate. Tumango ako. Oo, pero mas may igagaling ka pa. Mas gagaling pa po akong mag-color. Paano po? Umupo ako sa tabi niya. I will teach you. Sabi ko sabay kindat sa kanya. Sige po. Excited naman na sabi niya. Kumuha ako ng isang crayon na kulay yellow at kinulayan ko ang bulaklak na drawing na wala pang kulay. Dapat magaan lang ang hawak mo sa crayon at magaan din ang bawat kuskus mo. Hindi dapat madiin na madiin. At dapat isang direksyon lang ang pagkuskus at hindi rin lampas sa drawing. Sabi ko habang tutok na tutok ang mata niya sa kamay ko. Wow! Ang galing mo pong mag-color ate. Wala pong lampas o. Saka pantay ang kulay. Bulalas niya. Ngumiti ako. Gusto mo bang subukan? Tumingin siya sa akin at ngiting-ngiti na tumango. O sige, ikaw naman. Pinakuha ko siya ng ibang kulay ng crayon at tinuruan ko siya ng tamang hawak at paghagod. Noong una ay nahihirapan siya pero matyaga siya at nakikinig sa akin hanggang sa makuha na niya ang tinuturo ko. Ang galing! Bulalas niyang muli nang matapos kulayan ang isang drawing. Bakas ang tuwa sa kanyang mukha. O, anong masasabi mo? Natatawang tanong ko. Mas maganda na po ang color ko ngayon. Hindi na siya lampas-lampas at pantay-pantay na ang kulay. Hinaplos ko ang buhok niya. I told you, mas gagaling ka pa. Ngumiti siya sa akin. Thank you po, ate. Ang galing niyo pong magturo. Mas magaling ka pa pong magturo kay teacher. Ngumisi ako. Balera, mana ka rin sa daddy mo. Parehas kayong mambabala. Tumawa siya. Hindi rin naman po marunong magkulay ng ganito si daddy, eh. Lagi niya pong napuputol ang crayons ko kapag nagpapaturo ako. Kaya di na lang po ako nagpapaturo sa kanya dahil baka maubos ang crayons ko. Ako naman ang tumawa. Parang nai-imagine ko na may hawak na crayon si Marcus at nagko-color siya. Kaya lang ay mapuputol dahil mahigpit ang hawak niya. How about your mommy? Tinuturuan ka rin ba niyang mag-color? Uses ako, nang haba ang nguso ni Daisy sabay iling. Hindi niya po ako nituturuan. May lungkot sa boses niya. Why naman? Kasi po, lagi siyang busy at wala sa bahay. Oh, mahinang sambit ko habang patuloy na hinahaplos ang kanyang buhok. Naiinggit nga po ako sa mga classmate ko kasi nituturuan sila ng mga mommy nila. Di sabihin mo rin sa mommy mo na turuan ka. Sambit ko. Lalong nang haba ang nguso niya at umiling-iling. Kukurutin niya po ako at sesabunutan kapag nagkulit ako. Bamantong hininga ako. Nakaramdam ako ng awa sa kanya. Kahit kailan talaga ay bruha si Tita Claudia. Selfish. Pati sa sarili niyang anak ay wala siyang kaamor-amor. If you want, ako na lang ang magtuturo sa'yo. Tumingin siya sa akin. Talaga po, do. Tinuruan nga kitang mag-color diba? Kung may gusto kang ipaturo, sa akin ka magpaturo. Ngumiti siya ng matamis. Sige po, ate. Tila excited pang sabi niya. Galit na binato kong muli ang boteng wala nang lamang alak sa pader ng kwarto. Tinamaan ang wedding picture namin ni Marcus. Nabasag ang salamin nun kaya naman lalong nadagdagan ang galit ko. Damn you, Marcus. Sigaw ko pa sabay dampat ng baso at batong muli sa pader. Masakit na masakit ang dibdib ko. Sa galit at pagkabigo. Tuluyan na nga talaga akong iniwan ni Marcus at nag-file na siya ng annulment. Talagang desidido na siyang hiwalayan ako. Nabalewala lang ang 5 taong relasyon namin. Bakit mo ginagawa sa akin ito, Marcus? Ginawa ko na ang lahat. Tuldok. Pero bakit? Umiiyak na sambit ko at dumausdas paupo sa paanan ng kama. Parang pinipiga ang puso ko at halos hindi na ako makahinga sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Pakiramdam ko ay unti-unti nang nagugunaw ang mundo ko. Ang binuo kong pangarap na pamilya ay unti-unti nang nasisira. Ngunit kasalanan ko rin ito dahil naging pabaya rin ako at naging kampante. Tanga-tanga mo rin, Claudia. Tanga-tanga mo.
Sinabunutan ko ang sarili habang humihikbi. Isang linggo nang umalis sa bahay si Marcus kasama si Daisy at doon sila umuwing mag-ama sa ama niya. Sinubukan kong pumunta doon pero ayaw akong papasukin ng matandang hakluban. Hinding-hindi ako makikipag-cooperate sa annulment. Hindi ako papayag na makipaghiwalay sa akin si Marcus. Lalabanan ko siya hanggang sa sumuko siya at bumalik sa akin. Yumigting ang pangako at nanalim ang mata ko. Marahas kong pinunasan ang luhang naglalandes sa pisngi. Wala akong nakikitang matinding dahilan para hiwalayan ako ni Marcus maliban na lang sa may ibang babae siyang kinahuhumalingan ngayon. Hinding-hindi ako pwedeng magkamali. Pilit kong kinalma ang sarili at nag-isip. Nagsimula akong magplano. Mataman akong nakikinig sa manager ng isang kilalang home furniture store. Ina-assist niya kami ni Marcus sa pagpili ng mga gamit sa condo unit ko. Galing kami sa opisina at ang sabi ni Marcus ay may meeting kaming pupuntahan. Yun pala ay mamimili na kamiing mga gamit sa condo. Excited na rin akong lumipat sa condo. Nag-iisip na nga ako ng idadahilan ko kapag nagpaalam ako kay Ante Val at Nanay Feli na lilipat na ako. Hinayaan ako ni Marcus na pumili ng mga gamit na gusto ko. Mula sa couch, kama, appliances, mga gamit sa kusina at kung ano-ano pa. Umabot nga ng kulang-kulang 10 milyon ang total ng mga biniling gamit. Wala namang reklamong binayaran yun ni Marcus. Nahihiya man ay pilit kong nilabanan yun. Inisip ko na lang na parte yun ng mga plano ko. Are you hungry? Tanong ni Marcus paglabas namin sa malaking home furniture store. Oo, pwedeng kumain muna tayo bago bumalik sa office. Alas 11 pa lang ng umaga pero talagang nagugutom na ako. Sure, doon tayo sa paboritong restaurant ni Papa. Aniya at lumapit na kami sa sasakyan. Pinagbuksan niya ako ng pinto sa front passenger seat at alayang pumasok. Umikot siya at sumakay sa driver seat. Hindi namin kasama ang driver niyang si Mang Narsing. Simula nang mag-file ng annulment si Marcus kay Tita Claudia ay napapadalas na ang paglabas namin na kaming dalawa lang. Pero minsan ay kasama namin si Mang Narsing. Alam kong nahahalata na ni Mang Narsing na may kakaiba sa amin ni Marcus. Wala naman akong pakialam. Ngayong tuluyan nang nakipaghiwalay si Marcus kay Tita Claudia ay siguradong malalaman din ng lahat ang relasyon naming dalawa lalo na ng mga co-employee ko. Handa na ako sa kung ano man ang sasabihin nila at sa mga maririnig. Handa na rin akong harapin si Tita Claudia. Sa isang Filipino restaurant kami pumunta ni Marcus. Pagpasok pa lang namin ay sinalubong na kami ng manager ng restaurant na kakaiba pa ang tingin sa akin lalo pa at nakahawak sa kamay ko si Marcus. Malamang ay iiba na ang tinatakbo ng isip niya. Pero nginitian ko lang siya. Sa gitna ng pagkain namin ni Marcus ay pinag-uusapan namin ang tungkol sa relasyon naming dalawa. Formal na raw niya akong ipapakilala sa papa niya sa susunod na linggo. Nagulat pa nga ako nang sabihin niyang alam na ng papa niya ang tungkol sa relasyon naming dalawa. May kaba sa dibdib ko na makaharap si Senyor Damian lalo pa at nagsimula sa hindi magandang sitwasyon ang relasyon namin ni Marcus. Hanggat hindi pa naaaprubahan ang annulment ay mananatili pa rin akong kabad. Ayos lang namin sa akin dahil yun naman talaga ang goal ko sa buhay nilang mag-asawa. Ang maging anay. Nagwo-worry lang ako Marcus. Paano kapag nalaman ni Ma'am Claudia na may ibang babae ka kaya nakipaghiwalay ka sa kanya? Pwedeng-pwede kanyang kasuhan. Sambit ko. Don't worry about that, sweetie. Pinaghandaan ko na ang bagay na yan. Kung kakasuhan man niya ako ay hindi siya mananalo sa akin. Napahinto ako sa pagsimsim ng juice. Binaba ko ang baso. What do you mean, Marcus? Kakasuhan mo rin siya. Ngumisi siya. Saka na natin pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan, Niva. Ang importante, makakapagsimula na tayo. Inabot niya ang kamay ko at pinisil. I can't wait to build a new family with you. Ngumiti ako. Me too, Marcus. At sana ay maging maayos ang takbo ng annulment nyo ng asawa mo. Hindi na rin ako makapaghintay na makalaya ka na sa kasal nyo ni Ma'am Claudia. Kaunting tiis pa, sweetie. Sigurado akong hindi magiging madali ang prosesa ng annulment ng dalawa. Dahil for sure ay hindi magpapatalo si Tita Claudia. Tuso siya at gagawin ang lahat para manalo. Kaya dapat higpitan ko pa ang kapit kay Marcus.
Himigpit ang hawak ko sa manibela habang matalim ang tingin ko sa 2 taong magkahawak kamay na lumabas ng malaking home furniture store. Si Marcus at ang sekretary niya. Nagtatawanan pa sila habang papalapit sa sasakyan. At hindi ako tanga para hindi malaman ang ibig sabihin nun, walang normal na mag-boss ang maghahawakan ng kamay maliban na lang kung may relasyon sila. At mukhang silang dalawa lang ang magkasama sa sasakyan. Para akong mababaliw sa kaiisip kung ano ang ginagawa nila sa loob ng sasakyan na sila lang dalawa. Sigaw ko sabay hampas ng malakas sa manibela.